Ako ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At narito na naman po ang isang panibagong kabanata ng FAQ about Christianity or ang mga inyong mga kuro-kuro or ang inyong mga pagtatanong sa Diyos ukol sa kanyang pagkatao. Ngayon ay pag-usapan naman natin ngayon, ano ba ang pagbibigay or ang ikapo? Pag-usapan natin, i-focus natin itong bagay na to. So, ngayon lang ito brinot up ng Diyos sa akin. So, pag-usapan natin, kung may mga panahon pa, ay aking isisingit na rin ang ano ba pag sinabing rapture? Ano ba ang pinagkaiba ng rapture na sinabi ni Lord? Tsaka sa ngayon, ano ba ang implication ng rapture? At ano ba ang gusto talagang sabihin ng Lord sa rapture? So, ano pa bang inaantay natin? Tayo ay magsimula na sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa araw na ibinigay po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat ako sa inyong pagtitiis sa aming mga taong sumasablay sa pagsunod sa inyo. Salamat po, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng wastong pagkaintindi sa inyong salita. Bigyan niyo po kami ng pag-uugnay-ugnay na hindi kami magtatalo-talo sa mga ideolohiya na aking itatalakay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na ating Diyos. Amen. Ngayon ay tayo ay magtatalakay ukol sa pagbibigay or ikapo. Kailangan ba ay talagang strict na 10% ang ibibigay mo? May mga simbahan kasi sobrang higpit ng pag-e-emphasize or sobrang higpit ng kanilang mga alituntunin ukol sa pagbibigay. Meron pa nga mga ilang mga simbahan na sobrang tagal ng kanilang pagpapahayag ng balita tukol sa pagbibigay at sa pagpapala. Ang sabi ni Lord sa akin, yung mga ganyang pastor, naghahanap lang ng kanilang kota. Naghahanap lang sila ng kanilang pangbisyo sa kanilang mga buhay. Take note, bisyo. Baka sabihin nyo, yung mga pastor, walang bisyo ngayon. Naku, marami rin po. So, ingat-ingat po sa ating mga sinisimbahan. So, i-fact check nyo. Tingnan nyo ang kanilang pamumuhay, kung sila ba ay dalisay sa kanilang mga alituntunin, dalisay ba sila sa kanilang pamumuhay bilang pinuno ng isang simbahan. Okay, sige. May mga ilang simbahan daw magsasabi daw, mawawalan daw ng gawain ng Diyos kung hindi daw magbibigay. Ang sabi ng Diyos sa akin, hindi ko naman kailangan ng ikapo ninyo. Nasa Isaias yan na I don't need any of your offerings. In short, hindi utang na loob na Diyos na magbigay kayo kasi iba ang sukatan ng yaman sa lupa at saka sa langit. Magkaiba sila. So, abangan nyo. So, magkakaroon tayo sa June or July. So, special report tayo hanggang June or July. Marami pa kasi to. Magkakaroon tayo ng report about Uranology or the study of heaven. Dito ko siya itatalakay. So, i-discuss ko, may mga narinig ako na bakit meron daw mga bahay na hindi pa raw tapos gawin? Bakit meron daw mga lugar, may mga lote dun sa langit na blanco? Merong mga kaharian, may mga malaking bahay na wala namang tao. Abangan nyo yun. So, abangan nyo rin kung sino yung, ano ba yung sinasabi ni Lord na I will have mercy unto those I have mercy. May lugar ang mga tao na sa awa na lang ng Diyos na punta. May sarili-sarili silang lugar doon. Abangan nyo. May mga tao talaga naging martir. May sariling lugar sila. May mga tao naging tapat sa pagsunod sa Diyos sa kanilang buong buhay. May sarili din silang lugar. May mga taong binigyan ng napakaraming kapangyarihan ng Diyos at ito ay nagamit ng tama at meron din silang lugar. So, wala silang, they don't compare, kumbaga, wala silang similarities, magkakaiba sila ng parangal sa Diyos. Pinaparangalan ng Diyos na naaayon sa kung ano ba ang kanilang nagawa sa lupaing ito. Ganon ang
pagpaparangalan Diyos. There's no better, kumbaga, walang mas maganda, walang mas pangit. Lahat ay pantay-pantay na pinaparangalan. May shopping mall ba sa langit? Oo, meron daw. Doon sa mga mahilig mamasyal ay andoon ang shopping mall. Meron lugar para sa mga mahilig sa night gazing, yung mga may mga kagubatan, may mga katubigan, meron doon. Merong mga Ferris wheel, merong mga roller coaster, merong lahat na nakikita nyo sa lupa, maliban lang sa mga makasalanang mga bagay. Cellphone meron? Wala. Sabi ni Lord, di naman kailangan ng cellphone sa langit. Secret na lang kung bakit. Okay? Secret na lang. Baka may makaalam eh. So, next video na yun. Bakit wala daw cellphone sa langit? Masyado na raw luma yung cellphone. Hindi na raw kailangan ng cellphone doon. Kasi daw, ang trending daw sa langit is may lalabas daw na screen na lang. May lalabas na lang daw na screen sa mata. Iuutos na lang ng utak. Iuutos mo na lang kung saan lalabas. So, pwede lumabas kahit ano doon. So, kahit ilan screen, ikaw nang bahala. Sobrang laki ng langit to the point na kahit pagsamahin mo ang laki ng first and second heaven ay mas malaki pa rin ang third heaven ng hindi hamak. Ganon siya kalaki. Balang araw, i-discuss ko rin sa inyo kung bakit magkakaroon ng new heavens and new earth. So, magkakaroon yan at napakarami sa mga eschatologies, mali ang intindi sa new heavens and new earth. Wala pa nga yung new earth, wala pa nga yung New Jerusalem na sinasabi na final gathering, wala pa yon. So, wag mo na kayo maniwala sa mga eschatologies. Wala naman akong sinasabi pa. Kasi ako, wala pa rin talaga. So, may mga susunod na darating, no? Sa Uranology. Kailan ba darating ang Panginoong Hesus? Sabi ko, wala pa. Eto, linawin ko. Wala pa siyang final date kung kailan siya darating. Siya mismo, hindi niya pa dinidikta. Hindi naman dahil sa hindi niya alam, pero sa sobrang awa na lang niya sa tao ay hindi niya pa ginagawa. Take note, hindi naman dahil sa hindi niya kaya, pero naawa na lang siya sa atin. Kasi kung dumating siya ngayon, as of today, ano bang date ngayon? May 22, 2024. So, nasa point, 2% lang ng mga tao sa mundo ngayon ay kukunin ng Diyos. 2% as of May 22, 2024, 2%. Sabi daw, halos lahat daw ng mga nagsisimbang Kristiyano sa Pilipinas ay walang kukunin. As of May 22, 2024. Kaya nga, wala mo ng rapture. Wag niya rin yung hangarin yung mga usaping rapture. Maganda na pag-usapan nyo na babalik ang Panginoong Jesus, pero wag yung asahan nasa May 25, May 27, May 28, kasi wala talagang kukunin ng Diyos at nakakahiya naman sa Kanya. Okay, balik tayo sa pagbibigay. Bakit sabi ng Diyos na hindi naman kailangan ng pera tapos nagbibigay kayo? So, ito yung mga tanong. Kung magbibigay ba ako ng ikapo pero wala sa puso ko, tatanggapin ng Diyos? Hindi. Wala. Paano kung 5% na yung dala ko, nakalimutan ko yung iba, pero gusto ko namang ibigay, di bigay mo pa rin. Pwede naman i-count as offering yun. Bawiin mo na lang sa ibang araw. Pwede naman yan. Paano kung, yun nga, nahulog yung wallet mo? Nanakawan ka? Halimbawa lang. Yun lang yung dala mong pera eh. Ano gagawin mo? Yan. Hindi ibibigay mo sa Diyos yun. Saka ko na ibibigay, ano ba ang basihan ng Diyos sa pagbibigay ng ikapo? Meron kasi ako narinig, kung ano lang yung sobra mo, doon lang daw magbe-base yung ibibigay mong ikapo. Meron ganun eh. So, kunwari, kung sahod mo ay minimum 16,000, 17,000, kung magkano lang yung ipon mo, yun na kunwari, kung yung ipon mo ay 500 lang, 50 lang ibibigay mo. May mga ganun ako narinig. So, saka ko na pag-uusapan din yan kung ano ba talaga ang tamang pamamaraan ng pagbibigay. May narinig din kasi ako ng mga simbahan na nanghihingi 40%, 30%, 20%. Wala rin naman akong hinihinging 40% ng pera ninyo. Ang hiningi ko lang, ikapo na tithes, tapos yung offering kayo ng bahala. Yung offering hindi compulsory ha, optional. Yung ibang simbahan kasi compulsory or
dapat kahit hindi naman talaga siya required, pero magbibigay dapat kayo. So, ganun daw. Nako, sabi ni Lord. Pag ganun daw ang sermon, ay wag na ninyong patusin, wag yun ang balikan. Kasi pag binalikan nyo, wala ring mangyayari sa mga buhay ninyo. Nagbigay kayo ng 40%, tapos na-scam lang kayo kasi wala naman talaga mangyayaring pagpapala sa inyo. Inutulang kayo. So, bakit ba? Ano ba ang pagbibigay ba talaga sa harapan ng Diyos? Sige. Ito yung maraming nakakalitong aspect ng pagbibigay. Hindi lang naman kasi pera ang binibigay. Binibigay din ang time sa Lord. May time din. Tapos service is also considered an offering to the Lord. Isn't it service is not as synonymous as money? Baka akala nyo. Actually, sabi ni Lord, eto maraming pastor nakakalimot eh. Dapat niya sa totoo lang at least 10% ng oras yun sa isang linggo dapat na kay Lord. Eh. Dapat inaalay nyo kay Lord. Hindi lang yung 2 hours sa simbahan. Dapat yung may mga time talaga kayo na to serve the Lord at all times. Yung yung pagbibigay ng tracts, yan okay yan. Yung paglilingkod sa ibang tao, pag meron kang availability of time, that is what really matters in the eyes of the Lord. Wala siyang pakialam kung ano man ang kaya mo, basta kung ano man ang puso mo, dapat nandoon, dapat. So, marami pa. Marami pang napapansin ng Diyos sa pagbibigay, no? So, sabi daw, pag hindi ka raw nagbibigay, ay susumpain ka raw. Hindi naman. Hindi ka naman susumpain. Hindi naman ganun kaburaot ang Diyos. Parang kasing, pag sinabi ng mga ganun daw, pag di daw nagbibigay sa Diyos, mahirap daw sa buhay. Wow, grabe, parang buraot naman ako. Hindi lang naman ako sa pera tumitingin, sa faithfulness ng tao, sa pag-aantay niya sa akin, sa paglilingkod niya sa akin, sa pagsunod sa akin. Tinitingnan ko rin yun. Hindi lang naman pera. Paano kung talagang as of the moment, wala talagang pera? Kino-consider ko yun. Dun nga sa mga may kaya, pag magbigay nga lang, yung sobra lang dun sa pera nila, di naman talaga yung ikapo eh. Nagbumukhang malaki, pero sa tingin ko, maliit pa rin. So, pero ito, sige. I will become a sales agent, no? So, bakit ako magbibigay? Hindi naman pala kailangan ng Diyos ang pera eh. Hindi naman niya kailangan ng riches, hindi naman niya kailangan ng mga burloloy nyo. So, di naman niya kailangan yun. Bakit? Bakit niya kailangan ng inyo ikapo kahit hindi naman niya kailangan ng pera? Eto yon, simple. Gusto ko lang makita kung gaano ba kayo katapat sa akin. Kasi sabi nga ni Lord sa akin, ang ugali ng tao nakadepende sa pera niya. Nakadepende sa kung paano niya gamitin ang pera niya. Sa kung paano niya tingnan ang sarili niya sa pera niya. Gusto ko malaman ang pananaw niya sa akin sa pera niya. Kasi marami daw tao, nag-iiba na raw ugali pag may pera na raw. Marami. Sabi ni Lord sa akin, pati mga Kristyano nag-iiba daw ugali. Nagkakaroon na raw ng attitude. So, nagkakaroon na raw ng ganon. So, umiigo na raw. Ay, sige. Normal lang daw yun. Pero sabi na, hindi normal yun. Attitude ka. Tingnan mo, pag nawalan ka ng pera, tingnan mo, anong mapapala ng attitude na yan. So, wala. I mean, hindi tayo pwedeng yumabang sa Diyos kasi sa Kanya naman lahat eh. Ang kasi eto, sabihin ni Lord sa akin, magbigay kayo sa akin, sige, babaguhin ko buhay mo. Pag nakita ko yung puso mo sa pagbibigay, sige, babaguhin ko buhay mo. Sundin mo lang ako, hindi kita ipapahama. Kahit sabihin mong sa ngayon ikaw ang least among all of your peers, among all of your kamag-anak or loved ones, you will be the greatest among of them
at my time. I will deviate you from all of the things that the devil has planned for you. Yung iba na wala naman sa Diyos ay hindi makakaligtas sa kamandag ng demonyo. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa akin, sige, magbigay kayo. Ilalayo ko kayo sa sakit. Ilalayo ko kayo sa lahat ng mga bagay na ikakapahamak nyo. Ilalayo ko lahat ng pera nyo sa mga useless na gastos. Ilalayo ko ang inyong pamilya sa kung ano man ang sumpang nakaalay sa inyo sa demonyo. Aalisin ko lahat ng sumpa. Basta, sasabihin ko, bibigyan ko kayo ng karunungan kung paano ba mamuhay sa mundong ito. Marami pa. Lord, magbibigay ako para sagutin ako ng crush ko. Ay, ama, mayroon. Sige, magbibigay ako para maging kami. Naku, sabi ni Lord, naku, baka hindi rin ibigay. Wag na, sabi ni Lord, sa akin, pagka gano'n yung mga intensyon, wag na kayo magbigay. Lord, alam mo yung magbibigay ka kasi meron ka lang gusto na hilingin sa Diyos. Naku, sabi ni Lord sa akin, wag na kayo magbigay. Di ko bibigay. Paano kung sabihin ko, magbibigay kayo para mamatay yung taong yun? Ay, meron ganun. Magta-tights, magpipray. Lord, sana mawala na si ganito. Naku, huwag na kayo magbigay pagka ganun. Di rin sasagutin. Kaya nga, we have to check our hearts kung bakit kayo nagbibigay as well. Hindi kailangan ng Diyos mga pera ninyo. Hindi niya kailangan yan. Marami namang pera si Lord. Marami naman siyang anghel na mapapasunod eh. Ang kaso kasi, ang Diyos, kailangan niya ng inyong puso. Kailangan niya ng inyong pagpapasakop at kailangan niya ng inyong total obedience sa Kanya. And at the time, you will be blessed abundantly, not just physically, but also emotionally. Kaya nga when the Lord gave it, He added those sorrow. Walang mga mental health issue, walang mga borderline disorder, walang depression, walang anxiety, walang ganon. Malayo din sa Kanya ang mga potential na magiging kaaway niya. Malayo sa Kanya yan. So, therefore, being blessed is not just limited to being financially sound or financially famous. Kasi kasi maraming nakakilala sa'yo. It's not. It is all about stability that each and every time that you will face another day, you will be fine because the Lord is with you and He will bless you and He will keep His words at all times. Yun ang totoong pagpapala sa Diyos. Hanggang sa susunod, kayo ay humayo at magpala at panghawakan ng Kanyang salita. Bye-bye!